Mga patid, kung tatanungin kita ngayon, ano ba talaga ang hinahanap mo sa buhay? Hindi pera, hindi tagumpay, hindi kahit anong bagay na mabibili. Kung magiging tapat ka sa sarili mo, isa lang ang sagot, kaligayahan. Lahat tayo nakahanap ng saya. Pero ang tanong, bakit parang ang dami na nating hawak, pero kulang pa rin? Bakit sa kabilang progresong mundo, mas mabilis ang internet, mas maganda ang bahay, mas modern ang buhay, mas marami pa ring tao ang tahimik na umiyak? Alam mo, may isang katotohanan na hirap tanggapin ng mundo ngayon. Hindi kayang punuin ng material na bagay ang pusong tao. Tingnan mo ang palihid natin ngayon. Sa social media, ang daming anihiti pero sa likod anihi camera. Ang daming sugat. May makataong may pera pero walang kausap. May mapamilyang kumpleto sa litrato pero wasak sa loob. May makabataang may libo-libong followers pero walang totoong nagmamahal. Bakit ganito? Dahil ang material na bagay, panandalian lang ang ibinibigay na saya. Parang apoy na mabilis makliyab, pero mabilis ding mamatay. Bumili kang bagong bagay, sasaya ka sandali. Makamit mo ang gusto mo, matutuwa ka, pero ilang araw lang hahanap ka na naman ng bago. Hindi masama ang pera, hindi masama ang ginhawa, pero hindi sila ang sagot. Ang pusong tao, hindi ginawa para sa bagay. Ginawa ito para sa pag-ibig. At dito pumapasok ang mas malalim na tanong, marunong pa ba tayong mamahal sa panahon ngayon? Sa mundong punong kompetisyon, comparison, at sariling interest, unti-unti nating nakakalimutan kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi nakabase sa pakinabang. Ang pag-ibig na hindi umaalis kapag mahirap na. Ang pag-ibig na nananatili kahit walang kapalit. Mga kapatid, ang tunay na kaligayahan, hindi mo mabibili. Hindi mo maa-achieve. Hindi mo makukuha sa sarili mong lakas. Ito ay natatanggap sa pamamagitan ng pag-ibig. At hindi lang basta pag-ibig na tao. Dahil ang pag-ibig na tao, minsan napapagod, minsan nasasaktan, minsan nawawala. Pero may isang pag-ibig na hindi nakbabago. Hindi sumusuko, hindi napapagod. At iyon ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ang puso mo na puno ng pag-ibig na iyon, doon mo mararanasan ang saya na hindi nakadepende sa sitwasyon. Kahit may problema, may kapayapaan ka. Kahit magulo ang mundo, buo ka sa loop, kaya siguro hindi ka kulang sa bagay, baka kulang ka sa pag-ibig na tunay. At ang tanong ngayon, handa ka bang hanapin iyon sa tamang lugar? Mga kapatid, minsan iniisip natin, kailangan ng malalaking bagay para sumaya. Kailangan ng malaking sahod. Kailangan ng magandang bahay. Kailangan ng buhay na parang nakikita natin sa social media, perfecto, maayos, walang problema. Pero ang totoo, ang pinakamasarap na kaligayahan, madalas nasa mga simpleng sandali. Isang hapunan na sabay-sabay ang pamilya. Isang tahimik na usapan sa gabi. Isang yakap na walang salita. Isang taong nakikinig sa iyo. Hindi para husgahan ka, kundi para samahan ka. Ang tanong, bakit ang simplang bagay na ito nagiging napakalalim at napakatamis? Dahil may pag-ibig. Kapag may pag-ibig, ang ordinaryong sandali nagiging pambihira. Ang simpleng buhay nagiging makabuluhan. Kahit walang marangyang bagay, may saya. Kahit walang perpektong sitwasyon, may kapayapaan. Pero kapag wala ang pag-ibig, kahit gaano pakaganda ang buhay sa labas, may lungkot sa loob. Kahit kumpleto ang kagamitan, parang may kulang. Kahit puno ang kalendaryo ng lakat at tagumpay, may katahimikan na sumisigaw sa puso, hindi pa rin sapat. Tingnan mo ang nangyayari ngayon sa mundo. Maraming tao ang abala pero mag-isa. Maraming koneksyon pero walang tunay na ugnayan. Ang bilis nating mag-like, mag-comment, mag-react. Pero ang hirap nating magmahal ng toto, ng personal lang may sakripisyo. Kaya minsan, ang kaligayahan nagiging mababaw.
Parang bula maganda sa paningin pero madaling mawala. Mga kapatid, ang tunay na kaganapan sa buhay, hindi nanggagaling sa daming natatanggap mo, kundi sa lalim ngang pag-ibig na nararanasan at naibibigay mo. Dahil ang pag-ibig, hindi lang damdamin. Ito ay desisyon. Ito ay pagbibigay ngang sarili. Ito ay pagpili na manatili, umunawa, magpatawad kahit mahirap. At sa bawat pagkakataon na pinipili mong magmahal ng ganito, doon mo nararanasan ang kakaibang saya, hindi maingay, hindi palabas pero toto, tumitimo sa puso, tumatagal. Kaya baka hindi mo kailangan ng mas maraming bagay. Baka ang kailangan mo, mas malalim na pag-ibig. At tandaan mo ito, ang pusong marunong magmahal, iyon ang pusong tunay na masaya. Mga kapatid, madaling umibig. Minsan isang tingin lang, isang mensahe lang, isang sandali lang, at pakiramdam mo, ito na. Ang bilis ng tibok ng puso, ang sayang ng pakiramdam, parang ang gaan ng lahat. Pero ang tanong, iyon ba ang tunay na pag-ibig? Dahil ang toto, ang pag-ibig na nagsisimula sa damdamin, hindi doon nagtatagal. Ang damdamin nagbabago. Ngayon masaya ka, bukas hindi. Ngayon punong kilig, bukas punong tanong. Kaya maraming relasyon gayon ang mabilis magsimula, pero mabilis ding matapos. Tingnan mo ang realidade ni mundo natin. Sa panahon ng unfollow, block at move on agad, parang natutunan na nating iwan ang tao sa unang pagkakataon na makita natin ang kahinaan nila. Kapag hindi na sila pasok sa expectation natin, kapag may nakita tayong hindi natin gusto, umalis tayo. Bakit? Dahil sanay tayo sa perfect image. Sa social media, pipiliin mo lang ang pinakamagandang larawan, ang pinakamagandang anggulo. Pero sa totoong buhay, walang filter, may kahinaan, may pakukulang, may ugali na minsan mahirap tanggapin. At dito nasusubo ang tunay na pag-ibig. Mga kapatid, ang pag-ibig na totoo, hindi lang emosyon, ito ay desisyon. Desisyon na manatili kahit hindi na madali. Desisyon na umunawa kahit nasasaktan ka. Desisyon na magpatawad kahit may dahilan kang magalit. Desisyon na mahalin ang isang tao, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil pinili mong yakapin pati ang hindi niya kayang itago. Ang problemang gayon, gusto natin enehe pag-ibig, pero ayaw natin enehe sakripisyo. Gusto natin enehe relasyon, pero ayaw natin enehe responsibilidad. Gusto natin mahalin, pero hirap tayong magmahal kapag may kapalit na hirap. Pero isipin mo ito, kung iwan mo ang isang tao dahil nakita mo ang kahinaan niya, saan ka pupunta? Dahil kahit saan ka magpunta, makakakita ka ulit ng kahinaan. Dahil lahat tayo may sugat, may limitasyon, may pagkukulang. At kung ang pag-ibig mo nakabasa lang sa damdaman, paulit-ulit kang magsisimula, pero hindi ka kailanman lalalim. Ang tunay na pag-ibig doon nagsisimula kung saan natatapos ang kilig. Kapag nakita mo na ang toto sa isang tao at pinili mo pa rin siyang mahalin, doon nagiging toto ang pag-ibig, doon ito nagiging matibay, doon ito nakakaroon na lalim na hindi kayang sirain panahon o problema. At alam mo kung bakit? Dahil ganito magmahal ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo minahal dahil perpekto tayo. Minahal niya tayo kahit kilala niya ang lahat ng kahinaan natin. Hindi siya umatras, hindi siya nagbago, hindi siya nagsabing ayoko na. Sa halip, pinili niya tayong mahalin araw-araw. Kaya mga kapatid, kung gusto mong maranasan ang pag-ibig na tunay, huwag ka lang umasa sa nararamdaman mo. Matuto kang pumili. Dahil sa dulo, ang pag-ibig na pinipili araw-araw, iyon ang pag-ibig na tumatagal habang buhay. Mga kapatid, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang eksena na pamilyar sa atin lahat, isang kasal. Nandiyan ang magarang simbahan, nandiyan ang musika, nandiyan ang ngiting ng bride and groom, at sa gitna ng lahat may isang sandali na napakatahimik pero napakalalim ang kanilang pangako.
sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang kami ay nabubuhay. Maganda pakinggan, nakakaantig. Pero kung isipin mo, napakabigat na mga salitang iyon. Dahil ang mga salitang iyon, hindi lang para sa araw ng kasal. Para iyon sa mga araw na darating, lalo na sa mga araw na hindi mo inaasahan. Alam mo, bilang pari, marami na akong kasal na nasaksihan. Pero mas marami akong nakitang buhay maasawa pagkatapos ng kasal. At doon mo makikita kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig. May isang maasawa na kilala ko. Nung una, parang perpekto. Masaya, maayos, punong pangarap. Pero ilang taon lang ang lumipas. Dumating ang problema na walang trabaho ang lalaki. Sunod-sunod ang utang. Nagkaroon ng tensyon sa bahay. Dumating sa punto na pwede na silang sumuko, pero hindi sila umalis. Hindi dahil madali, kundi dahil pinili nilang manatili. Araw-araw pinili nilang unawain ang isa't isa. Pinili nilang magpatawad kapag may nasabi o nagawa na masakit. Pinili nilang hawakan ang kamay ng isa't isa kahit nanginginig na. At alam mo kung ano ang nangyari? Hindi naging perpekto ang buhay nila, pero naging mas matibay ang relasyon nila, mas toto, mas malalim. May isa pa akong nakita, isang maasawa na dumaan sa sakit ng karamdaman. Ang asawa halos hindi na makalakad. Ang isa naging tagapangalaga, walang palakpakan, walang kamera, walang nakakita. Pero araw-araw naroon siya, tahimik na nagmamahal. Mga kapatid, doon mo makikita ang tunay na pag-ibig hindi sa arawng kasal kundi sa mga arawng pagsubok. Sa mundong ito ngayon na mabilis sumuko, na kapag mahirap na ay umaalis na, ang mga ganitong kwento ay paalala sa atin, ang tunay na pag-ibig hindi nasisira ng hirap. Sa halip doon ito tumitibay. Dahil ang pag-ibig na toto, hindi umaasa sa ginhawa. Umaasa ito sa pangako. Hindi ito nawawala kapag may problema. Lalong kumakapit. Hindi ito natatakot sa paghihirap. Dahil alam nito na ang bawat sakripisyo may bunga. At iyon ang hindi naunawaan ng marami ngayon. Gusto natin ng pag-ibig na walang sakit, pero ang pag-ibig na walang sakripisyo, mababaw, madaling mabasa. Pero ang pag-ibig na dumaan sa luha, sa hirap, sa pagpili araw-araw, iyon ang pag-ibig na hindi kayang sirain ng kahit anong unos. Kaya kung ikaw ay nagmamahal ngayon, huwag kang matakot sa pagsubok. Baka iyon ang paraan ng Diyos para patibayin ang pag-ibig na meron ka. Dahil sa dulo, ang pag-ibig na nananatili kahit mahirap na. Iyon ang pag-ibig na tunay. Mga kapatid, may isang maling akala tayo tungkol sa pag-ibig. Iniisip natin, kapag tunay ang pag-ibig, mawawala ang problema, gagaan ang buhay, magiging maayos ang lahat. Pero alam mo, hindi iyon totoo. Ang pag-ibig, hindi nagtatanggal ang problema. Hindi nito pinipigil ang sakit. Hindi nito inaalis ang unos sa buhay. Pero ito ang ginagawa ng pag-ibig. Binibigyan ka nito ng lakas para harapin ang lahat ng iyon. Tingnan mo ang realidad natin ngayon. Ang daming pamilya ang dumaraan sa krisis, financial pressure, trabaho na hindi sigurado, kalusugan na unti-unting humihina, relasyon na nasusubok ng distansya at pagod. Hindi nawawala ang problemang ito kahit gaano pa tayo makmahal. Pero bakit may maataong kahit ganito ang sitwasyon, buo pa rin salub? Dahil may pag-ibig. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit ang isang ina, kahit pagod na, bumabangon pa rin para sa anak niya. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit ang isang asawa, kahit nasasaktan, pinipiling manatili at ayusin ang relasyon. Ang pag-ibig ang dahilan kung bakit may mataong hindi sumusuko kahit ang daming dahilan para sumuko. Mga kapatid, ang tunay na pag-ibig, hindi perfect. Hindi nito binubura ang kahinaan. Hindi nito tinatapan ang pagkukulang.
Sa halip, tinatanggap nito ang katotohanan na ang buhay ay may hirap at ang tao ay may limitasyon. Pero sa gitna nga, lahat ng yun, doon nagiging buo ang saya. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil may kasama ka sa pangarap nito. Ang sinadalang ang pag-ibig, hindi maingay, hindi dramatic, pero malalim, tahimik, toto. Ito ang sayang isang maasawa na sabay kumakain kahit simple lang ang ulam, pero buo ang puso. Ito ang sayang isang pamilya na dumaan sa problema, pero hindi nakawata-wata. Ito ang sayang isang tao na alam niyang may nagmamahal sa kanya kahit hindi siya perpekto. At dito natin makikita ang pinakamalalim na anyong pag-ibig, ang pag-ibig na duman sa pagsubok at nanatili pa rin. Ang pag-ibig na nakita ang kahinaan pero hindi umatras. Ang pag-ibig na nasaktan pero piniling magpatawad. Iyan ang pag-ibig na malakas. Hindi ang pag-ibig na walang problema, kundi ang pag-ibig na hindi sumusuko sa problema. At kung iisipin mo, ganito tayo minahal ng Diyos. Hindi niya inalis ang lahat ng paghihirap sa buhay natin. Hindi niya sinabing magiging madali ang lahat, pero pinili niyang samahan tayo sa bawat luha, sa bawat takot, sa bawat gabi na parang hindi mo na kaya. Naroon siya. Kaya makapatid, kung naghahanap ka ang pag-ibig na totoo, huwag mong hanapin ang buhay na walang problema. Hanapin mo ang pusong marunong magmahal kahit may problema. Dahil sa dulo, ang pinakamatibay na pag-ibig ay ang pag-ibig na nananatili kahit hindi na madali. At doon mo mararanasan ang saya na buo, hindi dahil perpekto ang buhay mo, kundi dahil may pag-ibig na hindi bumibitaw. Mga kapatid, kung gusto mong makita ang pinakatahimik pero pinakatunay na anyong pag-ibig, huwag kang tumingin sa malalayong bagay. Tumingin ka sa tahanan, tumingin ka sa iyong magulang. Dahil doon, makikita mo ang pag-ibig na hindi maingay pero hindi rin napapagod. Isipin mo ito. Ilang beses ka nang kumain na hindi mo alam kung paano iyon na ihanda. Ilang beses kang natulog ng payapa na hindi mo alam kung sino ang nag-alala para sa iyo buong araw. Ilang beses kang nabiyan ng gusto mo habang ang magulang mo tahimik na nagsakripisyo. Hindi nila kailangang ipos. Hindi nila kailangang ipakita. Hindi nila kailangang ipakmalaki. Pero araw-araw, nandiyan sila. Sa mundong ito ngayon na mahilig sa mabilis na saya at pansamantalang relasyon, kakaunti na ang nakakaintindi ng ganitong uri ng pag-ibig, yung hindi umaalis kahit hindi na madali. Yang hindi nakbabago kahit hindi ka na perpekto. Yung patuloy na nagbibigay kahit minsan hindi na napapansin. Mga kapatid, ang pag-ibig ng magulang hindi nakabase sa nararamdaman lang. Ito ay isang panghabang buhay na desisyon. Desisyon na gumising ng maga kahit pagod. Desisyon na magtiis para may bigay. Desisyon na unahin ang anak kahit sila ang naubos. At kung isipin mo, minsan hindi natin agad naiintindihan ang pag-ibig na ito. Habang bata tayo, akala natin normal lang ang lahat. Akala natin obligasyon nila iyon. Pero habang tumatanda tayo, unti-unti nating nakikita ang katotohanan, hindi iyon obligasyon. Pag-ibig iyon, pag-ibig na nasusubok sa panahon, pag-ibig na hindi umaalis kahit ilang beses kang nagkamali, pag-ibig na hindi sumusuko kahit nasasaktan na. May mga magulang ngayon na tumatanda na pero patuloy pa ring nag-iisip para sa mga anak nila. May mga ina na kahit mahina na ang katawan, iniisip pa rin kung kumain ka na. May mga ama na tahimik lang, pero dala-dala pa rin ang bigat ng responsibilidad para sa pamilya. At ang masakit na realidad ngayon, maraming anak ang abala, maraming anak ang malayo, maraming anak ang nakakalimot. Sa mundo na puno ng ingay at distraction, minsan hindi na natin naririnig ang tahimik na pag-ibig na iyon. Nga kapatid, kung may buhay na patunay na ang tunay na pag-ibig, ay tumatagal ayon ay ang pag-ibig ng magulang. Hindi ito perpekto. May pagkukulang din, may pagkakamali rin, pero nananatili. At marahil ito ang paanyaya sa atin ngayon.
Huwag lang nating tanggapin ang pag-ibig na iyon. Matuto tayong pahalagahan, matuto tayong suklian, matuto tayong magmahal pabalik habang may oras pa. Dahil darating ang araw na hahanapin mo ang pag-ibig na iyon at wala na. At sa sandaling iyon, maunawaan mo na ang pinakatunay na pag-ibig na naranasan mo sa buhay mo ay yung tahimik na ibinigay na iyong mga magulang. Mga kapatid, kung may isang bagay na kailangan nating matutunan sa panahon ngayon, ito iyon. Matuto tayong maging mabuti sa isa't isa. Dahil ang totoo, hindi mo alam ang laban na dinadalang taong kaharap mo. Nakikita mo siya na nakangiti, pero hindi mo alam kung ilang gabi na siyang hindi makatulog. Nakikita mo siya na tahimik, pero hindi mo alam kung gaano kabigat ang iniisip niya. Nakikita mo siya na parang okay lang, pero salub, pagod na. Sa mundong ito ngayon na punong pressure, problema sa pera, takot sa kinabukasan, gulo sa pamilya. Sakit na hindi agad nawawala, maraming tao ang naglalakat na parang normal, pero may dalang krus na hindi nila kayang ipakita. At sa gitna ng ganitong realidad, bakit tayo nagiging mabigat pa sa isa't isa? Bakit ang bilis nating magsalitang masakit? Bakit ang dali nating humusga? Bakit parang kulang ang awa, pero sobra ang kritisismo? Isang salita lang pwedeng makasugat. Isang biro lang pwedeng makabasa ang loop. Isang paghusga lang pwedeng magtulak sa isang tao na lalo pang lumayo. Mga kapatid, ang dila natin may kapangyarihan hindi lang para magsalita, kundi para magpagaling o makasakit. Kaya ang tanong, anong klaseng tao ang gusto mong maging? Yung nagdadagdang sakit o yung nagbibigayng ginhawa? Sa panahon ngayon na ang daming galit, ang daming division, ang daming taong madaling ma-offend at madaling manakit, ang pagiging mabait ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Lakas na kontrolin ang sarili mong salita. Lakas na piling umunawa kaysa manghusga. Lakas na manahimik kaysa makasakit. Lakas na magmahal kahit hindi ka naiintindihan. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang kilalanin ang buong kwentong isang tao para tratuhin siya ng may respeto. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng pinagdadaanan niya para piliing maging mabuti. Dahil kung may isang bagay na sigurado sa mundong ito, lahat tayo may pinapasan at baka ang simpleng kabutihan mo ang maging pahingang isang taong pagod na. Kaya mga kapatid, bago ka magsalita, mag-isip ka muna. Bago ka humusga, umunawa ka muna. At bago ka makasakit, piliin mong magmahal. Dahil sa dulo, hindi tayo huhusgahan sa dami na taman natin, kundi sa daming pagmamahal na naibigay natin. Mga kapatid, kung tititigan mo ng mabuti ang mundo natin ngayon, makikita mo, hindi pantay ang bigat na dinadala ng bawat tao. May iba na kaya pa, may iba na nakangiti pa, pero may iba rin halos kumakapit na lang. May nagtatrabaho buong araw pero kulang pa rin ang kinikita. May magulang na tahimik na umiyak sa gabi dahil hindi alam kung paano itataguyod ang pamilya. May kabataang nawawalan direksyon, nalulunod sa pressure pero walang masabihan. May mga taong gumigising araw-araw, hindi dahil masaya sila, kundi dahil wala silang ibang choice. At ang mas masakit, hindi mo agad makikita ang malaban na ito. Kaya minsan, nakakamali tayo. Akala natin tamad ang isang tao, pagod na pala. Akala natin suplado, nasasaktan na pala. Akala natin walang pakialam, ubos na pala ang lakas para makipag-ugnayan. Mga kapatid, sa mundong kanito, hindi natin kailangan ng mas maraming pahusga. Kailangan natin ng habak. Habak na marunong tumingin ng mas malalim. Habak na hindi agad naglalagay ng label. Habak na marunong umintindi kahit hindi kumpleto ang kwento. Dahil minsan ang hinihingi lang ng isang tao, hindi solusyon sa problema niya, kundi isang tao na hindi magpapabigat lalo. Isang ngiti. Isang pakikinig, isang simpleng nandito lang ako. Nga bagay na parang maliit, pero para sa taong pagod na,
napakalaki ng epekto. Sa panahon ngayon na ang daming galit, ang daming reklamo, ang daming mabilis magsalita, ang pagpili ng kabutihan ay hindi madali. Pero ito ang tama. Dahil ang bawat maliit na kabutihan, may kapangyarihang magbago ng araw ng isang tao at minsan hindi lang araw buhay. Isipin mo, baka ang simpleng salita mo ang pumigil sa isang tao na sumuko. Baka ang simpleng pagintindi mo ang nagbigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Mga kapatid, hindi natin kayang ayusin ang lahat ng problemang mundo. Pero kaya nating gawing mas magaan ang mundong isang tao. Kaya sa bawat pagkakataon, piliin mo ang habak. Piliin mong maging mabait, hindi dahil madali, kundi dahil may mataong halos hindi na kayanin. At baka sa simpleng kabutihan mo, may isang tao muling makakahinga. Mga kapatid, may isa pang katotohanan na minsan mahirap tanggapin. Hindi lahat ng pag-ibig ay nangangahulugang manatili sa lahat ng tao. Minsan, ang tunay na pag-ibig, marunong ding magtakdang hangganan. Sa kultura natin, tinuruan tayo na magtiis, na magpatawad, na umunawa at tama iyon. Pero may kulang kung hindi natin unaway nito ng buo. Ang pag-ibig ay hindi bulak sa katotohanan dahil may mga tao na sa halip na magdala ng buhay, unti-unting kumukuha ng kapayapaan mo. May mga relasyon na sa halip na magpatibay sa'yo, paulit-ulit kang sinasaktan, pinapababa, at ginagamit. At minsan, dahil ayaw nating masabing masama, patuloy tayong nananatili kahit unti-unti na tayong nasisira. Nga kapatid, hindi kaloban ng Diyos na mawalan kang kapayapaan para lang mapanatili ang isang relasyon. Hindi niya hinihingi na ubusin mo ang sarili mo para lang tanggapin ng iba. Ang pag-ibig na totoo, hindi sumisirang dangal, hindi nagpapababang halaga, hindi umaabuso. Kaya kailangan nating matutunan ang isang bagay na hindi madalas ituro, ang magtakdang hangganan. Ang pagsasabing, hanggang dito lang ang paglayo. Hindi dahil galit ka, kundi dahil pinipili mong pangalagaan ang sarili mo. Ang hindi pakpayak na maulit ang sakit kahit mahal mo pa ang tao. Hindi ito kawalan ng pag-ibig. Ito ay pag-ibig na may katotohanan. Dahil pwede mong piliing maging mabuti nang hindi hinahayaan na abusuhin ka. Pwede kang magpatawad nang hindi bumabalik sa sitwasyong sisira sa iyo. Pwede kang magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo. Sa mundo ngayon na puno ng toxic na relasyon, emotional manipulation, at mga taong marunong manakit pero hindi marunong managot, ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging responsible sa regalong ibinigay sa iyong Diyos, ang buhay mo, ang puso mo, ang kapayapaan mo. At tandaan mo ito, si Jesus mismo, nagmahal siya na lahat. Pero hindi siya nagpaabuso. May mga sandali na siya ay lumalayo. May mga pagkataon na hindi niya pinapayagan ang sarili. Niya na manatili sa lugar na punong galit at saradong puso. Hindi dahil hindi siya nagmamahal, kundi dahil alam niya ang kanyang halaga. Makapatid, kung gusto mong mabuhay nang may tunay na kapayapaan, matuto kang magmahal ng may hangganan. Matuto kang pumiling nga tao maglalapit sa iyo sa Diyos, hindi maglalayo. Matuto kang magpatawad, pero huwag mong kalimutang pangalagaan ang sarili mong puso. Dahil sa dulo, ang kapayapaan na pinoprotektahan mo ngayon, iyon ang magiging puwang kung saan mas malayang kikilos ang Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, sa buhay na ito, hindi natin maiwasan ang masaktan. May mga salita na tatama sa puso mo. May mga tao na iwan ka. May mga sitwasyon na magpaparamdam sa iyo na parang hindi mo na kaya. At sa mga sandaling iyon, mapapatanong ka, paano ako mananatiling buo? Dito natin maunawaan ang isang napakalalim na larawan na ibinibigay sa atin ng pananampalataya, ang balutin ng Diyos. Hindi ito literal na bakal. Hindi ito nakikitang mata, pero ito ang nagpoprotekta sa pinakalup mo.
Kapag pinili mong manatili sa katotohanan, iyon ang iyong sinturon. Kapag pinili mong maging mabuti kahit may masamang nangyayari, iyon ang iyong baluti sa dibdib. Kapag pinili mong manampalataya kahit hindi mo nakikita ang sagot, iyon ang iyong kalasak. Nga kapatid, ang mundo ngayon hindi lang mahirap, minsan marahas. Maraming panlilinlang, maraming tukso, maraming sugat na hindi agad nagihilo. Kung wala kang paninindigan sa kabutihan, madaling mabasak ang loob mo, madaling magbago ang puso mo, madaling maging katulad ka rin ng sakit na naranasan mo. Pero kapag pinili mong manatili sa Diyos, maaring masaktan ka pero hindi ka mawawasak. Maaring umiyak ka pero hindi ka mawawala. Maaring dumaan ka sa dilim pero hindi ka lulubog sa kadiliman. Bakit? Dahil may nakpoprotekta sa iyo mula sa loob. Ang pananampalataya mo sa kabutihan, ang siyang nagiging panangga. Kahit may sugat ka, hindi nito hinahayaan na tuluyang masira ang puso mo. Kahit may laban sa labas, nananatiling buo ang pagkatao mo. At ito ang napakahalaga sa panahon natin ngayon. Sa daming ng taong nasasaktan, marami ang nagiging manhid. Sa daming ng taong niloloko, marami ang natututong manloko. Sa daming ng taong iniwan, marami ang natatakot ng magmahal. Unti-unti, nawawala ang kabutihan dahil sa takot na masaktan ulit. Pero mga kapatid, hindi. Ito ang landas na tinatawag tayo ng Diyos. Hindi niya sinasabi na hindi ka masasaktan. Pero sinasabi niya, hindi ka pababayaan. Hindi niya pinapangako na magiging madali. Pero pinapangako niya na mananatili kang buo kung mananatili ka sa Kanya. Kaya isuot mo ang baluti na ito araw-araw. Hindi sa pamamagitan ng lakas mo, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya mo. Piliin mong maging mabuti kahit may dahilan kang maging masama. Piliin mong magpatawad kahit masakit. Piliin mong magtiwala kahit may takot. Dahil sa dulo, ang taong nasaktan pero nanatiling mabuti, iyon ang taong tunay na malakas. At ang taong may baluting Diyos, hindi man hindi nasugatan pero kailanman hindi mawawasak. Mga kapatid, minsan iniisip natin, kailangan nating maging malakas bago tayo lumapit sa Diyos. Kailangan buo ang pananampalataya. Kailangan walang duda. Kailangan hindi tayo nadadapa. Pero ang totoo, hindi iyon ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya, ang pusong totoo. Diyos na nakakaunawa. Diyos na nakikita hindi lang ang ginagawa mo, kundi ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang sakit na hindi mo masabi. Alam niya ang takot na itinatago mo. Alam niya ang kahinaan na pilit mong tinatakpan sa harap ng iba. At sa halip na layuan ka, mas lalo siyang lumalapit. Mga kapatid, hindi ka kailangang maging perpekto para mahalin ng Diyos. Hindi mo kailangang malakas lagi para tanggapin niya. Kahit ang maliit na pananampalataya, mahalaga. Isang simpleng panalangin na parang bulong lang. Isang tahimik na pag-asa kahit punong duda. Isang Panginoon, hindi ko na kaya, tulungan mo ako. Para sa mundo, maliit lang iyon. Pero para sa Diyos, napakalaki. Dahil doon, nagsisimula ang kanyang pakilos. Sa bawat maliit mong pagtitiwala, siya ang magdadagdag ng lakas. Sa bawat sandali na pinipili mong hindi sumuko, siya ang hahawak sa iyo. Sa bawat pagkakataon na parang mahina, ang pananampalataya mo, siya ang magpapatibay. Tingnan mo ang buhay ngayon. Ang deming tao ang nawawalan ng pag-asa. Dahil sa problema, sa sakit, sa kawalan ng sagot, unti-unting humihina ang pananampalataya. At minsan nahihiya tayong lumapit sa Diyos dahil pakiramdam natin kulang ang paniniwala natin. Pero mga kapatid, hindi ka tinatanggihan ng Diyos dahil maliit ang pananampalataya mo. Sa halip, doon siya nagsisimulang kumilos.
Dahil ang Diyos hindi naghihintay ng perpektong tao, kumakapit siya sa taong nangangailangan. Kaya kung pakiramdam mo ngayon mahina ka, pakiramdam mo konti, na lang ang natitirang pag-asa mo, huwag kang matakot. Kahit maliit lang ang pananampalataya mo, iyalay mo yun. At hayaan mong ang Diyos ang magpalago. Dahil sa dulo, hindi laking pananampalataya mo ang magliligtas sa iyo, kundi ang Diyos na pinili mong pagkatiwalaan kahit sa pinakamaliit na paraan. Mga kapatid, may isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Hindi kayang pagaanin ng payo. Hindi kayang punan ng kahit anong bagay. Ito ang sakit ng pagkawala. Kapag may taong mahal mo nawala. Hindi lang pansamantala, kundi tuluyan. Isang araw nandiyan siya, kausap mo, kasama mo, tapos biglang wala na. At sa sandaling iyon, parang humihinto ang mundo mo, tahimik ang paligid, pero ang puso mo sumisiga. Bilang pari, marami na akong naharap na ganitong sandali. Mga pamilya na nakatayo sa harap ng kabaong hindi makapaniwala, mga mata na punong luha, mga tanong na walang sagot. Bakit ngayon? Bakit siya? Bakit ganito? At sa totoo lang, hindi lahat ng tanong may sagot. Pero mga kapatid, may isang bagay na hindi nawawala kahit sa gitnang kamatayan. Ang presensya ng Diyos. Hindi niya agad inaalis ang sakit. Hindi niya pinipilit mawala ang luha. Pero sa gitnang pagdadalamhati, naron siya tahimik, malapit. Toto, may isang ina na nakausap ko. Namatay ang kanyang anak. Wala nang mas masakit pa para sa isang magulang. Sa umpisa, halos hindi siya makabangon. Parang nawala ng saysay ang lahat. Pero isang araw, sinabi niya sa akin, Father, hindi nawala ang sakit pero may kakaibang kapayapaan na dumarating. Hindi ko may paliwanag. Parang may humahawa sa puso ko. Mga kapatid, iyon ang ginagawa ng Diyos. Hindi niya binubura ang alaala. Hindi niya kinakalimutan ang pag-ibig na nawala. Pero binibigyan niya ng kahulugan ang sakit. Sa pananampalataya, natututo tayong tanggapin ang hindi natin kontrolado. Hindi dahil wala na tayong pakialam, kundi dahil nagtitiwala tayo na ang Diyos may nakikita na hindi natin nakikita, na ang kamatayan hindi ang katapusan, na ang pag-ibig hindi natatapos sa pagkawala, na ang buhay may mas malalim na layunin kaysa sa pananatili lang dito sa mundo. Sa mundong ngayon na punong takot sa pagkawala, sa sakit, sa kamatayan, ang pananampalataya ang nagbibigay ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi nito inaalis ang pagdadalamati, pero binibigyan nito ng kapag-asa. At minsan iyon ang kailangan natin, hindi paliwanag kundi presensya. Hindi sagot kundi kapayapaan. Mga kapatid, kung ikaw ay nagdadalamhati ngayon, huwag mong pilitin ang sarili mong maging okay agad. Umiyak ka at ayos lang iyon. Nasasaktan ka at naunawaan iyon ng Diyos. Pero huwag mong kalimutan, sa bawat luha na bumabaksak, may Diyos na tahimik na yumayakap sa iyo. At sa gitna ng sakit na parang walang katapusan, siya ang magbibigay ng lakas para magpatuloy. Dahil sa dulo, ang pananampalataya hindi lang para sa masasayang araw, kundi lalo na para sa magkasandali na akala mo hindi mo na kakayanin. At doon mo mararanasan na kahit may pagkawala, hindi ka kailanman nag-isa. Mga kapatid, kung magiging tapat tayo, gusto nating kontrolin ang bukas. Gusto nating malaman kung ano ang mangyayari. Kung magiging maayos ba ang trabaho. Kung gagaling ba ang may sakit. Kung mananatili ba ang mga taong mahal natin. Kaya tayo nag-aalala. Kaya tayo natatakot. Dahil hindi natin hawak ang hinaharap. Pero pakinggan mo ito ng mabuti. Ang kapayapaan, hindi nanggagaling sa pag-alam ng lahat ng mangyayari. Ang kapayapaan nanggagaling sa pagkilala kung sino ang kasama mo sa mangyayari. Mga kapatid,
Kahit malaman mo ang buwang hinaharap mo, kung puno naman itong takot at wala kang sandigan, hindi ka pa rin mapapanatag. Pero kahit hindi mo alam ang bukas, kung kilala mo ang Diyos at nagtitiwala ka na kasama mo siya, may kapayapaan. Hindi dahil malinaw ang lahat, kundi dahil buang loob mo. Tingnan mo ang mundo natin ngayon. Ang daming hindi sigurado, ekonomiya, kalusugan, relasyon, kinabukasan ng pamilya. Ang daming tanong na walang kasiguraduhan. At dahil dito, ang daming puso ang balisa. Pero ang pananampalataya ang nakbabagong perspektibo. Hindi nito sinasagot lahat ng tanong. Pero pinapaalala nito kung sino ang hawa ng lahat ng sagot. Makapatid, ang Diyos hindi lang Diyos ng karaan. Hindi lang siya Diyos ng ngayon. Siya ang Diyos ng bukas. At kapag natutunan mong magtiwala sa Kanya, unti-unting bumababa ang takot, unti-unting tumatahimik ang isip, unti-unting napapalitan ang pag-aalala ng kapayapaan. Hindi dahil wala ng problema, kundi dahil may kasama ka. At minsan, iyon ang pinakamahalaga. Hindi ang kasiguraduhan ng sitwasyon, kundi ang katiyakan ng presensya. Kaya kung ikaw ay nababalot ngayon ng takot sa hinaharap, huwag mong pilitin sagutin lahat. Sa halip, lumapit ka sa Diyos. Kilalanin mo siya, hindi lang bilang tagapagbigay ng sagot, kundi bilang kasama sa paglalakbay. Dahil sa dulo, ang tunay na kapayapaan, hindi mo makukuha sa pag-alam kung anong mangyayari bukas, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na kasama mo anumang mangyari. Mga kapatid, may isang tahimik na kalaban sa puso ng tao, hindi mo agad nakikita, pero ramdam mo ang epek. Takot na magkamali, takot na masaktan, takot na maiwan, takot na magsimula muli. At dahil sa takot na ito, marami ang hindi na sumusubok. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil natakot silang gamitin ito. At doon, unti-unting nasasayang ang plano ng Diyos para sa buhay nila. Tingnan mo ang mundo natin ngayon. Ang daming taong may pangarap pero hindi umaalis sa kinalalagyan. Ang daming gustong magmahal pero natatakot dahil sa nakaraan. Ang daming tinatawag ng Diyos sa mas malalim na buhay pero pinipili ang komportableng kulungan ng takot. Mga kapatid, ang takot hindi lang pumipigil. Ito ay nakukulong. Pinapaliit nito ang mundo mo. Pinipigilan ka nitong makita kung ano pa ang kaya mong maging. At kung hindi mo ito haharapin, mananatili kang nasa lugar na hindi ka na lumalago. Pero tandaan mo ito, ang paglago nasa kabilang takot. Ang pag-ibig nasa kabilang takot. Ang kaganapan ng buhay nasa kabilang ng takot. Hindi ibig sabihin na mawawala ang takot. Ibig sabihin, pipiliin mong kumilos kahit natatakot ka. Dahil ang tapang, hindi ka wala ng takot. Ito ay pagtitiwala sa Diyos kahit may takot. Isipin mo ang mapagkakataon sa buhay mo na natakot ka pero tumuloy ka pa rin. Hindi ba doon ka natuto? Hindi ba doon ka lumakas? Hindi ba doon mo nakita na kaya mo pala? Ganun din sa pananampalataya. Tinatawag kang Diyos, hindi sa lugar na comfortable, kundi sa lugar na magipapalagos sa iyo. At kadalasan doon kaniya dadalhin kung saan kailangan mong magtiwala, hindi sa sarili mo, kundi sa Kanya. Mga kapatid, huwag mong hayaang ang takot ang magdesisyon para sa buhay mo. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdiktang ang hinaharap mo. Dahil kung patuloy kang matatakot, hindi mo makikita ang mabiyayang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang pag-ibig na pwede mong maranasan, ang pagbabago na pwede mong marating, ang kapayapaan na pwede mong makamit, lahat na iyon nasa kabila ng takot. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang pinipigilan mong gawin dahil sa takot? At handa ka bang magtiwala sa Diyos at humakbang kahit nanginginig? Dahil sa dulo, ang buhay na puno ng pananampalataya, hindi yung walang takot, kundi yung hindi hinayaan ang takot ang maging hadlang sa plano ng Diyos. Mga kapatid, kapag pinausapan natin ang takot, madalas ang sagot ng mundo ay ganito, magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan, lakasan mo lang ang loob mo. Maganda pakinggan,
Pero sa totoo lang, may hangganan ang lakas ang tao. Darating ang sandali na kahit anong pilit mong maging matatag, manghihina ka rin. Darating ang punto na hindi sapat ang kumpiyansa mo sa sarili dahil ang pinagdadaanan mo mas mabigat kaysa sa kaya mong buhatin mag-isa. Kaya ang tanong, saan ka kakapit ka pa hindi na sapat ang sarili mo? Mga kapatid, ang lunas sa takot, hindi lang pagtitiwala sa sarili. Ito ay pagtitiwala sa Diyos. Hindi niya sinabi, huwag kang matakot dahil malakas ka. Ang sinabi niya, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. At napakalaking kaibahan. Dahil kapag sarili mo lang ang sandigan mo, limitado ka. Pero kapag ang Diyos ang kasama mo, may lakas kang hindi mo may paliwanag. Tingnan mo ang buhay natin ngayon. Ang deming dahilan para matakot, kinabukasan na hindi sigurado, problema na hindi agad nasosolusyonan, relasyon na hindi matatag, kalusugan na pwedeng magbago anumang oras. Kung sa sarili lang tayo aasa, madali tayong mababagsak. Pero kung ang Diyos ang sandigan natin, hindi mawawala ang takot. Pero hindi tayo matatalo, takot. Mga kapatid, ang pananampalataya hindi nagtatanggal ng bagyo. Pero binibigyan ka nitong kasama sa bagyo. At minsan iyon ang kailangan mo, hindi ang mawala ang problema, kundi ang malaman na hindi ka nag-iisa sa paharap dito. Kaya sa tuwing nakakaramdam kang takot, huwag mong sabihin, kaya ko ito mag-isa. Sa halip, sabihin mo, Panginoon, kasama kita. At kahit nangingini ang puso mo, kahit hindi malinaw ang daan, maglakad ka. Dahil ang lakas na kailangan mo, hindi manggagaling sa iyo. Manggagaling ito sa Diyos na nagsabi, huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasayo. At sa dulo, mga kapatid, ang taong nagtitiwala sa Diyos, hindi yung walang takot, kundi yung may kapayapaan kahit may takot. Mga kapatid, minsan kapag sunod-sunod ang problema pumapasok sa isip natin, nakikita pa ba akong Diyos? Alam pa ba niya ang pinagdadaanan ko? Kapag pagod ka na, kapag wala ka ng masandalan, kapag parang ang bigat-bigat ng lahat, madaling isipin na nag-isa ka. Pero pakinggan mo ito ng mabuti. Walang isang pakihirap sa buhay mo na hindi alam ng Diyos. Hindi niya namimiss ang kahit isang luha. Hindi niya binabalewala ang kahit isang buntong hininga. Nakikita niya ang pagod na hindi mo masabi. Alam niya ang laban na tahimik mong hinaharap araw-araw. At higit sa lahat, hindi ka niya iniiwan sa gitna nito. Makapatid, ang Diyos hindi lang nanonood sa buhay mo. Siya ay kasama mo. Kasama mo sa umaga na mabigat ang pakiramdam mo. Kasama mo sa trabaho na halos hindi mo nakayanin. Kasama mo sa gabi na iniisip mo kung paano ka makakasurvive sa susunod na araw. At sa presensya niya, may tatlong bagay na tahimik na nangyayari sa iyo kahit hindi mo napapansin. Una, binibigyan ka niyang lakas para magtiis. Hindi ka niya agad inaalis sa problema, pero binibigyan ka niyang kakayahang malampasan ito. Yung kahit pagod ka na, nakakatayo ka pa rin. Kahit gusto mo nang sumuko, nakakapit ka pa rin. Panggalawa, siya ang nagpo-provide. Minsan hindi sa para ang inaasahan mo, hindi laging sobra, pero sapat may dumarating na tulong. May nagbubukas na pinto, may taong ipinapadala sa tamang oras. At pangatlo, tinutupad niya ang layunin niya sa buhay mo. Kahit sa gitna ng hirap may ginagawa ang Diyos sa iyo. Hinuhubaw ka niya, pinapalalim ang pananampalataya mo. Inihahanda ka niya para sa bagay na hindi mo pa nakikita ngayon. Mga kapatid, ang problema kasi natin, gusto natin maintindihan agad ang plano ng Diyos. Pero ang paanyaya niya, magtiwala muna. Dahil hindi lahat ng hirap ay walang saysay. Hindi lahat ng sakit ay walang patutunguhan. Minsan, doon mismo sa pinakamahirap mong pinagdadaanan, nandun ang pinakamalalim na gawain ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok ngayon,
Huwag mong isipin na nakalimutan ka na. Sa halip, alalahanin mo ito. Alam ng Diyos ang lahat. Kasama mo siya sa lahat. At sa tamang panahon, makikita mo rin ang dahilan ng lahat. Dahil ang Diyos na kasama mo sa paghihirap, siya rin ang magdadala sa iyo sa katuparan ng layunin mo. At hindi ka niya iwan hanggang matapos niya ang kanyang sinimulan sa iyo.